Germany may planong mag-deploy ng 800,000 NATO troops sa gitna ng takot sa digmaan sa Russia. Ang European security architecture ay niyanig ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ang mga bagong miyembro ng NATO ay nagpakalat ng mga jet upang harangan ang mga Su-30 ng Russia sa Baltic Sea. Hinihiling naman ng Russia sa kanluran na tigilan ang kahibangan ng superiority mania para sa anumang dialogue. Ang nag-iinit na tensyon sa pagitan ng West at Moscow ay nag-udyok sa Germany na bumuo ng isang emergency plan sa gitna ng takot sa isang unprecedented war sa Russia. Sinabi naman ng Defense Ministry ng Germany na patuloy pa rin ang ginagawang secret operations plan ng Germany. Naghahanda naman ang Berlin na ilipat ang humigit kumulang 800,000 NATO troops at 200,000 sasakyan sa buong teritoryo nito sakaling magkaroon ng digmaan laban sa Russia, ayon sa ulat ng Der Spiegel. Batay sa ulat ng Der Spiegel, ang mga German at NATO planner ay kinukonsidera kung paano ipapakalat ang Mammoth Force sa mga arterial routes ng bansa. Pahayag ng spokesperson ng Bundeswehr, ang mahalagang gawin ng Germany ay garantiyahan ang nakaplanong deployment at supply ng Allied at German forces, lalo na sa pamamagitan ng host nation support bilang isang whole-of-government task kasama ang Germany bilang central hub. Sa mga plano ng NATO, ilang daang libong sundalo ang dapat bigyan ng pare-parehong logistical at medical care. Ayon pa sa report ng Spiegel, nakatuon din umano ang Bundeswehr sa 300 miles long na A2 highway na mula sa kanlurang lungsod ng Oberhausen hanggang sa labas ng Berlin. Ang rutang iyon ay inaasahang magiging pangunahing target para sa mga posibleng pag-atake ng Russia kung sakaling magkaroon ng digmaan. Sinabi ng German Defense Ministry na ang pagsalakay ng Russia noong Pebrero ng 2022 sa Ukraine ay yumanig sa European security architecture, kung saan ito ang nagtulak sa Germany na muling idisenyo ang defense capability nito at kilalanin ang mga alliance obligations nito. Samantala, ibinasura ng France ang false information ng Russia na ang Paris ay naghahanda umano ng 2,000-strong military contingent para sa deployment sa loob ng Ukraine. Ayon sa French Defense Ministry, kinukumpirma namin na walang mga French Army soldiers sa lupain ng Ukraine. Ang maling impormasyong ito ay naglalarawang muli sa disinformation maneuver na malawakang ginagamit ng Russia nitong mga nakaraang buwan. Ang Russia at North Korea naman ay nagpahayag ng mga alalahanin sa mga pagtatangka ng NATO na palawakin ang mga alliance activities nito sa Asia-Pacific region. Tinalakay umano ng top diplomat mula sa dalawang bansa sa isang isinagawang meeting ang higit pang pagpapalawak ng bilateral cooperation sa iba't ibang lugar. Samantala, ang bagong miyembro ng NATO na Finland at Sweden ay ikinalat ang kanilang mga fighter jets upang harangan ang sasakyang panghimpapawid ng Russia sa Baltic Sea noong ika-15 ng Hulyo. Ipinahayag ng NATO Air Command noong Martes ang pinakabagong engkwentro sa himpapawid sa pagitan ng mga kaalyadong puwersa at militar ng Russia. Na-detect ng NATO Air Operations Center sa Germany ang dalawa sa mga Su-30 fighter jets ng Russia na lumilipad sa ibabaw ng international waters sa Baltic Sea noong ika-15 ng Hulyo. Ayon kay Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, hindi hahabulin ng Moscow ang sinuman, ngunit handa itong makipag-usap kapag ang mga pinuno umano sa kanluran ay naging matalino. Binatikos din ni Lavrov ang European Union dahil sa pagsabotahe at pag-boycott sa mga kaganapan ng Hungarian chairmanship. Sa ibang bahagi naman ng balita, ipinakita ng Amerika ang bago nitong long-range hypersonic weapon at ito ay tinawag nilang Dark Eagle. Ang armas na ito ay armado ng hypersonic glide missile. Kasalukuyan din itong ino-operate ng US Army. Marami ang nagulat sa pagpapakita ng Amerika sa kakayahan ng bagong armas na ito. Siguradong mababahala na naman ang China at Russia sa bagong armas na ito ng Amerika. Ang long-range hypersonic weapon na ito kasi ay armado ng hypersonic glide missile na may bilis na 3,800 miles per hour. At may kakayahan itong patamaan ang target sa layong mahigit 1,700 milya.
Samantala, ang resupply mission naman ay itutuloy kasama ang mga kaalyado ng Pilipinas. Ito ay posibleng isasabay sa gagawing multilateral maritime cooperative activity. Dito din ngayon malalaman kung ano ang posibleng magiging aksyon ng China sa gagawing resupply mission na ito, gayong may kasama ang Pilipinas sa paghahatid ng mga supply sa West Philippine Sea. Kung kayo ang tatanungin, ano kaya ang magiging aksyon ngayon ng China tungkol sa pagsasabay ng resupply mission na ito sa multilateral maritime cooperative activity, kung saan kasama natin ang mga barkong pandigma ng US, Japan, Australia, Canada at France. Bukod sa pagsasabay ng resupply mission sa multilateral maritime cooperative activity, ang isa pa umanong option ng resupply ay sa pamamagitan ng paggamit ng tactical resupply vehicle o isang drone, nang sa gayon ay maiwasan umano ang pangaharas ng China. Sa iba pang bahagi ng balita, ang China ngayon ay dumadanas ng malawakang pagbaha. Simula daw kasi ng Hunyo hanggang ngayon, walang tigil ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng China. Tila binabalikan sila ng kalikasan dahil sa mga ginagawang pambubuli sa iba't ibang mga bansa. Sa kasagsagan ng pagdiriwang ng bagong taon, noong January 1, 2021, habang ang iba sa atin ay nagpapakabusog sa mga masasarap na pagkain at nagbabanding kasama ang pamilya, isang kalunos-lunos na insidente ang nangyari sa isang dalaga matapos itong matagpo ang patay sa bathtub. Sinasabing ginahasa raw ito ng 11 kalalakihan, subalit walang malinaw na ebidensyang mailabas ang kapulisan. Ano nga ba talaga ang totoong nangyari sa misteryosong pagkamatay ng 23 years old na si Christine Dacera? Si Christine Angela Faba Dacera, na mas kilala bilang Aika o Laika, ay tubong General Santos City, anak ni na Jose Nestor at Sharon Rose Dacera. Nag-aral ito sa The Heritage Academy of the Philippines noong 2008 hanggang 2013. Pagkatapos ay nagtapos ito ng kursong Communication Arts Major in Media Arts sa University of the Philippines, Mindanao. Nang makapagtapos ito sa pag-aaral ay nagtrabaho ito bilang marketing assistant sa isang mall chain sa Mindanao sa loob ng 2 taon. Dahil sa kahali-hali ng mukha at pleasing personality ng dalaga, pinasok rin nito ang mundo ng pageant. Itinanghal itong first runner-up sa isang pageant sa Davao noong 2017. Noong 2019 ay nakasama rin si Christine sa mga finalist ng Mutya ng Davao. Sa kaparehong taon, pinasok niya ang pagiging flight attendant at nadestino sa Philippines Airline. Naging dahilan ito upang lumipat siya ng tirahan sa Pasay City. Samantala, ayon sa mga post ng dalaga sa social media, maituturing na maligaya siya sa kanyang propesyon at personal na buhay. Hanggang sa sumapit ang January 1, 2021, ang masayang pamumuhay ni Christine ay nauwi sa isang malagim na trahedya. December 28, nang makita sa IG ng dalaga ang kaniyang post tungkol sa huling shift niya para sa taong 2020. Mayroon pa nga itong caption na "Last flight for this hell of a year." Ang post na ito ni Christine ay tila ba nagsilbing premonisyon sa isang kahindik-hindik na insidenteng kakaharapin niya sa pagpasok ng bagong taon. Napagdesisyunan nito na magdiwang ng bagong taon sa City Garden Grand Hotel kasama ang mga kaibigan na sina JP De La Serna, Romel Galida at Gregorio de Guzman. Nag-check-in ang mga ito sa room 2209. Ginugol nila ang kabuuan ng magdamag na iyon sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng alak upang salubungin ang bagong taon. Ayon sa isang witness, may mga lalaking nakisali sa party na sinasabi na friend of friends daw ni Dacera at nag-check-in sa room 2207. Ang 6 sa kanila ay nakilalang sina Ray, Mark, Samir, Valentine at Edward. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi raw kilala ni Christine. Noong 6:23 ng umaga, mapapansin sa isang CCTV na si Christine ay karga ng isa sa kaniyang mga kaibigan upang dalhin sa room 2209 mula sa room 2207. Ayon sa 3 niyang kasama, napagdesisyonan nilang tapusin na ang party ng mga oras na iyon upang sila ay makapagpahinga na. Dahil dito ay wala silang kaalam-alam kung mayroon pa bang ibang nagaganap sa room
2209. Pahayag naman ng isa sa dumating sa party na si Clark Rapinan, nakita niya si Christine na nagsusuka noong 7:30 ng umaga. Inalalayan niya ito at sinabihan na bumalik sa pagtulog, na agad namang tinanggihan ni Christine dahil baka raw sumuka pa siya sa kama. Pagkatapos nito ay nakita ni Galida si Christine sa bathtub. Dinalhan pa nga niya ito ng kumot at binigyang diin rin niya na nakatitiyak siyang buhay si Christine ng mga oras na ito. Bumalik siya sa pagtulog at makalipas ang 2 oras ay nagising ulit siya. Inaya pa nga niya ang mga kaibigan na lumabas at nang usisain niya si Christine ay nagbago na ang anyo nito at tila ba wala ng hininga. Matapos pulsuhan ay napag-alaman niya na wala ng pulso ang dalaga. Nataranta siya ng mga oras na iyon kung kaya't tinawagan niya ang 2 kaibigan at ang mga kasama na nasa room 2207. Humingi rin sila ng tulong sa mga hotel employees. Subalit ayon sa mga ito ay mabagal raw rumesponde ang mga tinawagan nilang staff. May dala nga itong wheelchair pero maliit at wala man lamang daw dalang medical kit o equipment. Sinubukan rin nilang humingi ng tulong sa mga awtoridad ng barangay poblasyon sa Makati. Subalit hindi tumugon ang mga ito. Sa wakas ay nadala rin sa hospital si Christine sa Makati Medical Center. Sa kasamaang palad, ito ay idiniklarang dead on arrival. Samantala, nang makarating ang balita kay Dr. Marichi Ramos, ang pangalawang nanay ni Christine sa Maynila, na pagdesisyonan niyang tingnan ang labi ng dalaga. Naalarma siya sa nakitang pasa sa binti nito at iginiit na ang mga ito ay resulta ng pagdepensa sa sarili. Kaagad niya itong inireport sa mga pulis sa Makati, kung kaya't pagkatapos nito ay dinakip ang 2 kaibigan ni Christine na nagdala sa kanya sa ospital. Gayunpaman, ang mga natitirang lalaki na kasama sa party ay hindi na naabutan dahil nakapag-check out na ang mga ito sa hotel. Ang isa naman sa mga kasama na si De Guzman ay kusang loob na sumuko sa mga pulis. Ang nagpagulo ng kaso at ang humadlang upang matuklasan ang katotohanan ay dahil sa mga inconsistent na result. Noong January 2, ganap na alas 9 ng umaga, isinagawa ang autopsy ni Christine sa Rizal Funeral Home sa Pasay City. Ang nangalaga ng nasabing autopsy ay walang iba kundi si Medical Legal Office Police Major na si Michael Nick Sarmiento. Batay sa resulta na lumabas sa postmortem examination, walang naganap na foul play at ang pagkamatay ay resulta ng ruptured aortic aneurysm. May mga nakita ring pasa sa kamay, sa kanang hita, tuhod, bukong-bukong, sa kanang paa at linear abrasion sa kanang hita. Napag-alaman din na mayroong laceration sa ari ng dalaga, subalit ang mga ito ay magaling na. Napatunayan din na naimbalsa muna pala ang dalaga bago ito isailalim sa autopsy. Hindi natanggap ng pamilya Dacera ang lumabas na resulta sa post-mortem examination. Gayon din si Dr. Marichi Santos na sinasabing ang mga pasa na nakita sa katawan ni Christine ay hindi dahil sa brain aneurysm. Isang araw, inilabas ang isang anunsyo na si Christine ay idineklara ng mga pulis na pumanaw dahil sa isang foul play. Sinampahan ng kaso ang 11 lalaki na kasama ni Christine sa salang rape and homicide. Samantala, nagtaka ang publiko sa statement ng mga pulis dahil hindi binabakuran ng post-mortem examination ang kanilang sinasabi. Matatandaan na hindi rape slay ang lumabas sa resulta ng nakaraang autopsy. Ang kaso na isinampa ng mga pulis laban sa 11 lalaki ay maituturing na provisional charge dahil wala pang katunayan na ang mga ito ay may kinalaman sa pagkamatay ni Christine. Ito ang naging daan sa mabagal na proseso ng paglutas sa kaso dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Naging daan din ito upang hindi makapaglabas ng warrant of arrest ang korte kung kaya't hindi mahuli ang 8 pa sa mga kasama ni Christine. Matapos ito, may lumabas muli na 2 magkasalungat na statement sa 2 pulis. Iginiit ni PNP Chief Police General na si Debold Sinas na tapos na ang kaso. Ayon naman sa isang interview na isinagawa sa CNN, sinabi ni Makati Police Chief Colonel Harold Depositor na may nakitang similya sa pribadong parte ng dalaga kahit pa hindi ito nakalahad sa post-mortem examination.
Bukod pa rito, sinabi rin ng mga lalaking kasama ni Christine na silang lahat ay bahagi ng LGBTQIA+, kung kaya't hindi nila magagawa ang paghahasa sa dalaga. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ng mga kapulisan dahil hindi maitatanggi na sila ay mga lalaki pa rin. Nakita kasi sa isang CCTV na si Christine ay nakikipaghalikan kay Valentine. Mariing tinanggihan naman ng binata ang paratang dahil siya ay parte ng LGBTQIA+ community at hindi niya gusto ang dalaga. Dagdag pa niya, nakaugalian na raw gawin ni Christine ang ganoon sa tuwing ito ay nalalasing dahil gustong-gusto nito ang mga lalaking chinito na kagaya niya. Hindi mapigilan ng pamilya Dacera ang nararamdamang lungkot at pagkadismaya habang kinakapanayam ng kapulisan ang mga akusado. Binaliwala na lamang nila ang resulta ng autopsy nang mapag-alaman nila na nauna na palang maimbalsamo ang dalaga bago ito maisagawa. Dagdag pa nila, inconclusive ang resulta ng mga toxicology test at bodily fluid dahil nilagyan na ang labi ng formalin. Bukod pa rito ay hindi pa ipinagbigay alam sa kanila ng pulisya ang isasagawang imbalsamo bago sumailalim dito. Dahil sa mga ito ay nawalan na sila ng tiwala sa PNP kung kaya't dumulog sila sa National Bureau of Investigation o NBI. Humiling sila sa mga ito na magsagawa ng panibagong autopsy. Sa kabila nito, dinala sa Camp Crame ang labi ni Christine upang tuluyang makapagluksa ang kanyang pamilya at mga close friend ng sarado sa publiko. Kaalinsabay naman nito ang pagpapalaya sa 3 akusado sa ilalim ng utos ng Makati Prosecutor Office. Pinawalang saysay ang kaso dahil hindi nakapag-submit ang Makati Police ng DNA test, toxicology report at result ng examination na magagamit bilang ebidensya na ang dalaga ay totoong ginahasa. Noong January 7 naman, iniuwi ang labi ni Christine sa General Santos City upang makita ito ng mga ibang kaanak. Pagkatapos ng 3 araw, ay inilibing si Christine sa Forest Lake Memorial Park. Samantala, noong January 8, isinama ng Department of Justice o DOJ ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa investigasyon. Naglunsad ang mga ito ng Special Investigation Task Force upang masusing imbestigahan ang kaso. Sinabi ni NCRPO Chief Vicente Danao Jr. na posibleng kontaminado na ang sample na kinuha ng mga Makati Police kay Christine dahil inuna ng mga ito ang pag-iembalsamo. Idinagdag pa ni Justice Secretary Menardo Guevara na 100 ml ng ihi ang nakumpiska mula sa katawan ni Christine. Ang mga ito ay malaki ang maitutulong sa isinasagawang investigasyon upang makadagdag sa detalye ng pagkamatay nito. Gayunpaman, inanunsyo ng NBI na negatibo sa droga ang ihi ng dalaga. Samantala, inakusahan naman ng mga kaibigan ni Christine ang mga pulis na nagparatang sa kanila na sila ay nasa ilalim ng droga nang mangyari ang insidente. Ito ay dahil negatibo ang lumabas sa drug test na isinagawa mula January 4 hanggang 11. Samantala, dahil sa hindi maayos na paghawak sa kaso ng Makati Police, ay sinibak sa pwesto ang 4 sa kanila. Kabilang na si Michael Nick Sarmineto matapos nagsagawa ng imbalsamo na hindi ipinaalam sa pamilya ni Christine. Noong January 27 ay opisyal na ipinahayag na si Christine ay namatay dahil sa ruptured aneurysm at sa hypertension. Ang mga ito ay batay sa original na report ng kanyang autopsy. Napatunayan kasi na ang puso ng dalaga ay nasa timbang na 500 gram na mas malaki kumpara sa normal na laki ng puso ng tao na may timbang na 300 gram. Binawi rin nila ang statement na mayroong kinalaman ng drugs sa pagkamatay ni Christine dahil hindi ito napatunayan. February 7 naman nang ideklarang ang kaso ay tapos na. Subalit, noong March 5, 2021 ay binuksan muli ang kaso dahil may ipinasang toxicology report dahil sa isinagawang testing ng mga pulis na may nakumpiskang similya sa kumot na ginamit ng mga lalaki. Gayunpaman ay pinabulaanan ito ng mga abogado ng mga kaibigan ni Christine dahil hindi nagtutugma ang mga bagong labas na ebidensya sa report na inilabas ng NBI at NCRPO.
Noong March 12, 2021, inirequest ng NBI na sampahan ng kasong obstruction of justice ang 11 lalaki dahil tila pinapabagal ng mga ito ang proseso ng kaso. Gayon din ang kasong reckless imprudence resulting in homicide dahil sa pagbabaliwala sa nararamdaman ni Christine na pagsakit ng ulo at pagsusuka. Maging ang Medical Legal Office Police Major na si Michael Nick Sarmiento ay sasampahan din ng kaso dahil isinailalim nito ang dalaga sa isang autopsy na hindi ipinagpaalam sa pamilya Dacera. April 23, 2021, nang idinismiss ang kaso dahil walang mailabas na matibay na ebidensya upang sampahan ng kaso ang 11 kasama ng dalaga. Matapos ang isang taong dimandahan sa pagitan ng mga kaibigan ni Christine at pamilya Dacera, tuluyan nang ibinasura ang kaso noong January 31, 2022. Hindi kasi maaaring magpatuloy ang proseso sa paglutas sa isang kaso kung walang mailalabas na malakas na ebidensya. Gayunpaman, nawa ay nakamit na ng pamilya Dacera ang kapayapaan sa kanilang puso matapos ang malagim na sinapit ni Christine Dacera. Sa video natin ngayon ay maishishare nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Dahil sa mismong araw ng loan application ay makukuha kagad natin ang pera. Ang kasama sa listahan ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin tong na-try itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa mabilis cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos. So ako, yung unang loan ko dito is in-approve nila ng 300 pesos. Ito yung unang loan na kasi sinusubukan ka nila. Pero at least walang mababawas dito. At nung binayaran ko siya is 345 pesos. So ayun, 45 pesos lang yung binayaran ko. Pero yung next na loan ko, medyo tumaas na yun. Umabot na yun ng 2,000 pesos.